Ako po si Antong siguro may tuturing natin na number one most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing over 100 missing Sabueros. Isang negosyante. Isang pangalan na ilang dekada nang lumilitaw sa mga investigasyon. At ngayon, muling naging sentro ng balita. Pero kailan nga ba nagsimula ang lahat? At ilang beses na ba talagang naimbestigahan si Atong Ang? Ang video na ito ay para sa impormasyon at public awareness lamang. Wala itong layuning manira ng pagkatao ng sinuman. Ang lahat ng impormasyong tatalakayin ay mula sa public reports at opisyal na pagdinig at hindi nangangahulugang may kasalanan ang sinumang binabanggit hanggat walang pinal na desisyon ang korte. Sa tuwing may malaking kontrobersyang yayanig sa bansa, iisa ang madalas itanong ng publiko, may mananagot ba? Isa sa mga pangalan na paulit-ulit lumilitaw sa mga balita at investigasyon ay ang negosyanteng si Atong Ang. Sa loob ng maraming taon, siya ay kilala bilang isang negosyante sa gaming at sabong industry. Ngunit kasabay ng kanyang pagyaman ay ang pagdami rin ng mga isyong ibinabato sa kanyang angalan. Sino nga ba si Atong Ang? Si Charlie Teo Hai Si Ang, o mas kilala sa tawag na Atong Ang, ay isang Filipino businessman na matagal nang konektado sa mga gaming operations at online cockfighting, o mas kilala bilang e-sabong. Sa mata ng publiko, isa siyang makapangyarihang personalidad na may impluwensya sa isang industriyang kumikita ng bilyong-bilyong piso. Ngunit ang industriyang ito rin ang naging sentro ng isa sa pinakamalalaking misteryo sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Noong taong 2000, lumitaw ang pangalan ni Atong Ang sa panahon ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa mga pagdinig noon, iniuugnay siya sa illegal gambling at umano'y naging middleman sa ilang transaksyon. Noong April 2001, isang arrest warrant ang inilabas ng Sandigan Bayan laban sa kanya, kaugnay ng kasong plunder at corruption. Noong November 2001, si Atong Ang ay naaresto sa Estados Unidos matapos hilingil ng pamahalaang Pilipino ang kanyang ekstradisyon. Kalaunan, siya ay ibinalik sa Pilipinas upang humarap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Noong 2007, si Atong Ang ay umamin sa kasong indirect bribery, kaugnay pa rin ng mga isyong nag-ugat sa Estrada administration. Siya ay nakulong ng humigit kumulang 2 taon at pinalayang muli bandang 2009 matapos makumpleto ang sentensya. Pagkatapos nito, nawala muna siya sa mata ng publiko. Sa mga pagdinig, ilang testigo ang nagsalita, may mga akusasyon, may mga aligasyon, at may mga pahayag na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Ngulit mahalagang tandaan, ang investigasyon ay hindi otomatikong hatol. Sa kabila ng mga testimonya, walang agarang kaso ang naisampa noon na nagresulta sa pagkakakulong ng sinuman. Hanggang sa muli na namang umingay ang pangalan ni Atong Ang kamakailan. Noong 2025, muling binuksan ng Department of Justice ang kaso matapos magsumite ng reklamo ang mga pamilya ng nawawalang sabunggero. Sa taong ito, naglabas ng subpinas ang DOJ, isinagawa ang preliminary investigation at humarap sa proseso ang mga inaakusahan. Noong Oktubre 2025, nagsumiti rin ng counter-affidavit si Atong Ang. Pagsapit ng Disyembre 2025, inihayag ng DOJ na may prima facie evidence upang magsampa ng kaukulang kaso laban sa ilang personalidad kaugnay ng pagkawala ng mga sabunggero. Ito ang unang pagkakataon na umabot sa puntong legal filing ang matagal ng kontrobersya. Nitong mga nakaraang araw, kumalat sa social media at ilang online platforms ang balitang inaresto umano si Atong Ang. Mabilis itong naging viral. May mga nagsabing, sa wakas may nahuli na. Habang ang iba naman ay nagtatanong, totoo ba ito o fake news lang?
Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang maging maingat. Ako si Anton siguro may tuturing natin ang number one most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is considered armed and dangerous. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So po sa kanya ay buong 320,000 members ng PNP ay hahanapin siya sa buong Pilipinas. At lahat ng paraan na kailangan gawin para kunin siya ay gagawin namin. Ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the arrest of conclusive arrest of Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Basta ito yung ibigay ng impormasyon leading directly to the arrest ay 10 million na reward para sa kanya. Ang aking abiso sa kanya, atong mag-surrender ka lang, harapin mo ang buong at doon ko magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Ang advice ko, surrender now peacefully and we will treat you with respect. If you become a fugitive of the law, then we will treat you like a fugitive. At the peak of Isabo, kumikita sila ng 1 billion pesos a day. At nangaig yan ng mga 3 taon. So kung may imagine nyo, kung gano'ng kalaki ang kita niya, kung anong klaseng resources ang meron siya para magtago at para gumamit ng pwersa at para kumuha ng mga bodyguard at para kumuha ng mga taguan. Pero yung 1 billion pesos na day na yan ay may hangganan lang. It is hard to fight the Philippine government. Sisiguraduhin namin na ang kanyang kakayahan ay ma-neutralize sa kapangyarihan ng batas. Like I said before, Atong Ang is now a poor man with a lot of money. Napakarami niyang salapi, pero napakahirap ng tao yan. Sa lahat ng pera at sa lahat ng kakayahan ni Atong Ang, wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at hindi wala po nagawa ang mga bilyon-bilyon ng pera para naiba ang hustisya. Justice will come to Atong Ang. Justice for 100 missing Samuelos. Justice for all his illegal acts. Fugitive is a crime in itself. Pero yung tatapatan niya yung 10 million, mahirap yun eh. Kasi kung tatapatan mo isa, tatapatan mo lahat. Wala ka nakapaligid sa kanya. Tapos kung pagbigay niya, pamahal yan. Ay, ito muna. Kailangan 10 million ulit. Tapos dadagdagan pa ulit. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na nahihirapan siya gusto na bilhin na kanyang kalayaan. Regalo siya. Tandaan niyo yung taong tuminiti ng ulo dito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya. Dahil di sila nagkasundo. In broad daylight yan, sa harap ng lahat ng tao, may sinampal niya sa bigit namin sa sabungan. He has violent tendencies. Ang pagkuha ng baril ay sa ganong karaming pera, madali para sa kanya yan. At madali siya kumuha ng mga security na bibili niya ang kanilang loyalty. Pero may hangganan yan. May pamilya rin yung mga yan eh. May pamilya rin yung mga bodyguard niya. O kaya kung huwag ka magtiwala sa mga bodyguard mo, isa dyan, bibenta ka.